Hello, Hi. isang pagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon, nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan ating pong pinag-aaralan ang mga natatakdang sitas sa araw na ito para nilay-nilayan po natin at ito'y magsilbing gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Meron po tayo dito dalawang aralin. Ang una po, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 30. Sabi po ganito, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at natatalino at pinahayag mo sa mga sanggol. Ngayon po, kung mapapansin natin dito, pinakausap ngayon ng ating dakilang Panginoon ang kanyang Ama. Bilang pagpapasalamat dahil may mga bagay na inilihim ang Diyos sa mga pantas at matatalino pero inihayag sa mga sanggol. Ano po ba ito? Parang napakahiwaga po. Kasi kung sino kayong mga marunong na at mga pantas, marami nang alam, pero inosente sila. Samantalang yung inosente, sila yung nakakaalam. Kung mapapansin po natin, magkaiba sila. Kasi yung pantas, pwedeng may sapat na unawa na siya, may kaalaman na, naturuan na, ng magulang, nakapag-aral na, nag-masteral pa. Kumbaga, sa dami ng pinagdaanan na pag-aaral, kaya siya naging pantas at naging matalino. Pero wala sa kanya. Inilihim sa kanya. Pero yung mga sanggol na walang buwan, alam po nila. Inihahayag sa mga sanggol. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon? Dagdagan natin. Sabi muli ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 21, versikulo 16. Sabi niya, at sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, o kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Parang malapit na. Yung nilihim sa mga pantas at matalino, inihayag sa sanggol sa pamamagitan ng pagpupuri nila. Ngayon, kung mapapansin natin, ikutin natin ang buong sanlibutan. Yung doon sa mga bagong panganak. Saliksinin natin ang una nilang binibigkas na iyak. Kahit yung sumususo na, kahit yung bagong panganak, parehas lang po ang iyak. Pagpupuri sa Diyos. Bakit hindi niya tinatawag yung mama na sa kanya'y nagluwal? Yung kanyang papa, yung kanyang ama. At bakit ang una niyang tinatawagan ang
pagpupuri sa Diyos. Ngayon, dugtungan natin. Sabi dito sa awit 89. 8. Sabi dito, sino ang makapangyarihang gaya mo, Uha? Sabihin pala, pag ang sanggol pala nagbibigas ng Uha, pagpupuri pala yan sa Diyos. Lihim na pangalan ng Ama, ang Diyos na makapangyarihan. Pero, kapag ang isang tao'y marunong na, pantas na at matalino na, kahit kunti pa lang ang alam, nahihiya ng umiyak ng ganyan. Diba? Pag nagkamalay na yung sanggol, halimbawa, tumungtong na sa isang taong gulang, iba na ang iyak niya. Hindi na pagpupuri sa Diyos, kundi, diba? Ganun na. Kaya, kung mapapansin po natin, iyan po ang isang bagay na inilingin sa mga matatalino at inihayag sa mga sanggol. Oo nga ma, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Kasi po yung mga bata, yung mga wala pang muwang, malilinis pa po ang kanilang mga puso. Kasi po, hindi nila alam ang tinatawag na paglabag, kasalanan. Kaya, nananahan sa kanila ang Diyos sa mga taong may malilinis ang puso. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino nga'y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. Ito po ay pinapatunayan ng ating dakilang Panginoon na ang lahat ng kapamahalaan dito sa lupa, ibinigay na sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, lahat ay kinakailangan magpasakop sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, inayag dito ng ating dakilang Panginoon na walang sino mang tao ang nakakilala sa Ama maliban sa ating dakilang Panginoon. At kahit man nahayag na sa mga tao ang ating dakilang Panginoon na siyang tinatawag na anak, hindi rin siya nakilala, kundi tanging ang Ama lamang ang nakakakilala sa Kanya. Sa makatuwid, maganda po yung koneksyon ng Ama at anak. Kilala ng Ama ang anak, kilala ng anak ang Ama. Pero yung mga nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, hindi siya nakikilala. Ang pagkakilala nila kung sino yung Ama, yung tawag sa Kanya. Dahil nga anak na si Jose, isang anluwagi, yung tawag sa Kanya, anak ng anluwagi. Anak ng karpentero. Ganun po kasi ang pagkakakilala noon, kung ano yung trabaho ng Ama, mas sikat siya dun sa trabaho na yun ang tawag sa Ama, pati anak, yun na rin ang tawag. Pero po, mayroong mga makalat na tao na nagpapahayag ang anak sa bawat isa. Sa makatuwid, si Kristo mismo ang nagpapakilala sa kanyang sarili. Mapalad yung taong yun na kung nabuksan ang kanyang kaisipan sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng Ebanghelyo at nakilala niya ang anak, ganun din ang Ama, mapalad ang taong yun. Meron pong paanyaya ang ating dakilang Panginoon. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking papagpanuhin. Isang paanyaya na kumbaga, tinatawag ng ating dakilang Panginoon yung mga taong
maraming problema, may mga karamdaman, hindi na makatulog, kung ano-anong mga pasan-pasan. Ang ating dakilang Panginoon ay nag-aanyaya na lumapit tayo sa Kanya. Hindi po ibig sabihin na kung sino lang yung matuwid ang pwedeng lumapit sa ating dakilang Panginoon. Kundi sinasabi niya dito, kayong lahat na nangapapagal. Pwedeng sabihin natin, okay lang ako, pero sa totoo lang, hindi naman talaga okay. Meron bitbit na kabigatan sa buhay. Nandyan yung mga pasaway na anak, nandyan yung mga kakapusan sa pananalapi, nandyan yung mga pangangailangan, spiritual o physical man. Material na bagay, ang ating dakilang Panginoon po, sa Kanya natin masusumpungan ang kapahingahan. Ano po klaseng kapahingahan? Kung mapapansin natin, nandito tayo sa isang pook na tinatawag na lunduyan. Ano ba ang ibig sabihin ng lunduyan? Pahingahan ng kaluluwa. Hindi ba kapag tayo ay nasa bahay pa, ang dami natin mga kabigatan sa buhay, pero kapag nakatungtong na tayo dyan sa loob ng templo, parang nawawala yung mga kabigatan na yan. Sapagkat pakiramdam natin, kasama natin ang Diyos, at yung mga nagpapabigat sa ating buhay, nagawa ng mga kalaban ng Diyos, siyempre kung ikaw ay lumapit sa Diyos, lalayasan ka niyan. Kaya makapagpapahinga nga ang ating mga kaluluwa. Sa makatuwid, yung pagdating pa lang natin sa templo, nare-relax na tayo. Lalong-lalo na kung nakikisama pa tayo sa ating papuri sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, mga himno, salmo, na tayo nagpupuri sa Kanya at binubuo pa ng pangangaral ng salita ng Diyos, mas lalong nawawala ang kabigatan at pakiramdam natin sa ating sarili, parang katamilan natin ng Diyos. Dahil sa Kanyang mga salita, nililinisan ang ating pagkatao, binabago tayo uli, at pinakailangan mabuhay na tayo bilang isang bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Kaya po napakahalaga po ang pagdako palagi ng templo. Kasi po, dito natin masusumpungan ang kapahingahan ng ating nag-iisang kaluluwa. Sabi pa niya, pasanin niyo ang ating pamatok. Sabi sa Bicol, sakal. Anong klaseng pamatok? Walang iba yung mga kautusan niya. Hindi po mabibigat ang mga kautusan niya. Lamang, kung meron pong sagabal sa ating pagkatao para gawin ang kautusan ng Diyos, mabigat po talaga siya. Kinakailangan may babaguhin sa sistema ng ating pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasi halimbawa, maiksi ang ating pasensya. Tapos napakinggan natin ang salita ng Diyos, magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkagalit. Ibig sabihin, utos siya ni Kristo. Na kung dati, mabilis tayong tumanggap, makinig, mabilis din tayong mag-react. Pero nung sinabi ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Santiago, na magmakupad sa pagnanalita, magkakaroon na tayo ng kontrol o pagpipigil sa bawat ilalabas natin sa ating mga bibig. Yan po yung aral. Yan po tayo matututo. Pero kung yan po ay mayroong sagabal sa ating buhay, yung attitude o ugali na hindi pwedeng baguhin, marahil hindi pa karapat-dapat. Kaya nga kinakailangan muna isuko natin ang ating mga buhay para siya mismo ang magbabago sa atin. At bibigyan pa tayo ng isang subaybay o patnubay ang Espiritu Santo para
makontrol na natin ang ating sarili na hindi na natin magagawa yung palagi nating nakasanayan ginagawa na magagalitin. Ganun po yung aral o tinatawag na pamatot na ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. Kinakailangan nating aralin kung paano ang tunay o dapat na aplikasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, ibig sabihin, hindi po mahirap hagilapin o hanapin ang ating dakilang Panginoon. Sa magaling, kung tayo man po ay nasa kataasan ng pag-iisip, hindi po mananahagyan ang presensya ng ating dakilang Panginoon. Kasi siya po mapagpakumbabang puso. Kahit anong anyaya natin sa ating sarili na maramdaman natin ang presensya ng ating dakilang Panginoon, hindi natin binabago ang ating pagkatao at nandyan pa rin ang kataasan. Hindi po dapat na ang isang tao ay nasa kataasan pa rin, pero sasabihin natin, ako'y na kay Kristo. Kung salungat naman sa aral at turo ni Kristo, hindi po mangyayari yan. Sapagkat magiging magkalaban po siya. Yung ugali nating mapagmataas at si Kristo mapagpakumbabang puso, kinakailangan meron munang tinatawag na pagbabago sa ating pagkatao. Sabi dito, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya po, kung halimbawa ang kataasan ang nagiging dahilan para hindi tayo makawala sa problema, sa mga mabibigat na pagsubok, na sunod-sunod, at magkaramdaman, na pabalik-balik, kung yan po ang nagiging balakid, yung kataasan ng isip, kataasan sa sarili, hindi po tayo magkasusumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, kinakailangan muna natin mag-surrender sa Diyos. Isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Hayaan natin siya ang kumilos sa ating buhay. Hayaan natin siya ang manguna sa ating buhay. At hindi na ang sarili nating buhay. Kasi po, kung mapapansin natin, isang halimbawa na ginawa ng Diyos noong panahon ni Noah, hindi ba ga? Yung haba, yung luwang, yung taas ng daong na ipinagkalog ng buong detalye kay Noah, pati yung mga hayop na ilalagay doon, kung ano yung ilang palapag, kung ano ang gagamitin na kahoy, at kung ano ang ilalagay na pinagkapansilyo doon sa pagitan ng kahoy, o sahig, para maging matatag siya. Lahat ibinigay na ng Diyos. Isa lang ang wala, manibilang. Ibig sabihin yan, lumalarawan yun sa ating pagkatao. Kapag at sinasabi natin, perfect na tayo. May sapat tayong pag-iisip, may sapat tayong pagpapasya, may sapat tayong karunungan, alam natin yung masama, yung mabuti, pero hanggat tayo po yung nagpapasya sa ating sarili, hindi po tayo karapat-dapat sa Diyos. Ang kinakailangan po, magsuko sa Kanya. Hayaan natin siyang manguna sa ating pagkatao. Kasi po, ang kalaban ng Diyos, gumagawa din siya ng paraan para linlangin tayo. Halimbawa, sa panahon ngayon, nandyan yung mga simbahan, ipinangangaral ang salita ng Diyos. Nandiyan naman yung pang-abala para hindi tayo makapagsimba. Yan naman ang gawa ng kalaban ng Diyos. Lalo sa panahon ngayon, di ba ga? Magsisimba ka na lang, maglalaba ka pa. Magsisimba ka na lang, manunood ka pa ng sine. Di ba ga? Parang kinukuha yung atensyon ng tao na sa halip na magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos, lalong-lalo na kung may karamdaman, sa halip na ilapit muna sa Diyos ang kanyang sarili, bunga ng pagkakasala, ang unang tinatakbuhan. Doktor na isang tao na pwedeng mamatay, na nag-aral lamang,
ng medisina, natuto, naturuan, pinagkakatiwala na natin sa kanila. Paano kaya kung sa Diyos natin pagkatiwala ng ating pagkatao, ang ating mga kabigatan sa buhay, ang mga problema, ang karamdaman, pabalik-balik, isuko natin sa Kanya. At hayaan natin siya ang magmaniobra ng ating buhay. Masusumpungan natin yan sa ating sarili. Tayo pala ay isang taong hindi karapat-dapat na tawagin anak ng Diyos sapagkat tayo'y nahikayat ng kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya ganyan po ang nangyayari sa mga tao. Sa halip na baguhin, manguna ang Diyos sa kanyang puso, ang nangyayari po, mas nananaig pa ang sarili niyang pagpapasya. Pero kung ihalimbawa natin ang ating sarili doon sa daong ni Noah, detalyado, kumpleto, parang tayo, perfecto yung ating pagkatao, umihig na tayo. Pero yung manibela, yung nagmamaniobra sa ating pagkatao, dapat po ang Diyos mismo, hindi yung sarili natin. Sinasabi natin yan sa panalangin. Mangyari nawa ang loob mo. Sabi, Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang Panginoon. Gawin ang loob mo. Dapat kalooban niya ang nasusunod, hindi yung sarili nating kalooban. Not my will, but His will. Yung kalooban niya ang nangyayari. Ibig sabihin, kung kalooban niya nangyayari, pagdating ng linggo, umaga pa lang, preparado ka na papunta sa simbahan. Dahil alam mo, yung linggo, oras ng pagpupuri sa Diyos. Mag-aalay tayo ng panalangin at tawirin at makikinig tayo ng salita niya. Bakit mayroong mga nangyayari sa ating buhay ng mga kabigatan? Bakit kinakailangan tayo'y magdusa? Sapagkat, yan po ay inilatag lahat ng Diyos, inilagay yan para huwag tayong magsiasa sa sarili natin. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, kailangan natin siya. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Bakit minsan ibinibigay ang mga pagsubok na mabibigat? Para ano? Para turuan tayong maging matatag. Ang pagsubok, isa po yan, parte ng pagdadalisay ng isang ginto kung siya'y pure na ginto. Kung buo ang ating pananalig, kahit danasin man natin ang mga pagsubok, magpapatuloy lang po tayo at hindi tayo babagsak. Sapagkat doon po makikilala ang tunay na pagkaginto kung tayo'y tapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya po, ang mga aral o turo ni Kristo na ipinagkakaloob sa atin sa bawat araw ng pagsamba, hindi po siya mabibigat. Magaan lang po siya. Lamang, minsan po, ang hindi po kasi sumasang-ayon dyan yung ugali natin. Yung pagkatao mismo natin, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw sumunod sa aral na ipinahayag sa bawat araw ng pagsamba. Sabi niya, kapagkat malambot ang aking pamatot at magaan ang aking pasan. Kaya kung mapapansin po natin, yung pasan-pasan niya na magaan, para sa atin magaan din niya, basta kaya natin tanggapin. Pero kung sa pilitan, magsisimba na lang at isip na sa kamay pa rin, parang pilit pa yung pagdako, ibig sabihin niyan, mabigat talaga yan. Kasi hindi para sa kanya ang araw na yan na pagsamba, kundi napipilitan lang sa lumapit sa templo dahil mayroong karamdaman. Kung mapapansin natin, ang karamdaman, siya yung pinaka-way, ugaan para makarating ka sa templo. Kasi po, kung natin masusumpungan na kailangan natin pala ang Diyos. Ibig sabihin, sinadya talaga ng Diyos na ang tao marupok, mahina, may kabigatan, para sa lahat ng araw natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi natin siya makalimutan. Kailangan pa rin natin ang Diyos.
Hindi tayo pwedeng mabuhay na hindi nga niya ginawa perfecto ang buhay ng tao. Palaging may problema para hindi tayo, yan po kasi ang matuturo tayo na hindi dapat tayo makalimot sa Diyos. Yang mga kabigatan na yan sa buhay. Pero kapag tayo nasa ilalim ng kamatok ng ating dakilang Panginoon, lahat ng yan ay mapagtatagumpayan natin sapagkat tayo po ay gagawa, tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin niya, kasama natin siyang gumagawa. Hindi lang tayo nag-iisa sa ating buhay. Kasi po, merong ibibigay sa atin at kaagapan natin ang Espiritu Santo na siyang mamumuna upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Siguro po, nandito na lang, ibahagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at alaman na natin mga kalingan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.